Sa Camp David, nakikipag-sparring si Pangulong Benjamin kay Mike, ang ahente ng Secret Service na namumuno sa Presidential Protection Division at isang dating Army Ranger. Naroon din ang asawa ng Pangulo na si Margaret at ang anak nitong si Connor dahil naghahanda ang pamilya para sa isang charity event. Tinutulungan sila ni Mike sa bawat detalye, na nagpapatunay na siya ay isang malapit na kaibigan ng pamilya at hindi isang empleyado lamang. Nang dumating ang oras para sa kaganapan, nagsimulang bumuhos ang malakas na nyebe sa lugar. Inorganisa ni Mike ang kanyang bodyguard team para protektahan ang presidente habang nasa biyahe at nahati ang pamilya. Sina Benjamin at Margaret ay nasa isang limousine habang sina Connor at Mike ay nakasunod sa kanila sa isang SUV. Biglang bumagsak ang isang sanga sa unang sasakyan ng bodyguard kaya nadulas ito sa yelo at humarang sa kalsada. Nagdulot ito ng sunod-sunod na aksidente sa mga sasakyan sa likod. Ang isa sa mga SUV ng Secret Service ay nahulog sa tulay at ang limousine ay naipit sa gilid. Nabagok ang ulo ni Margaret at nawalan ng malay. Sa kabutihang palad, ang iba pang mga sasakyan ay huminto sa oras. Si Mike at ang iba pang mga bodyguard ay tumakbo upang pabigatin ang likod ng limo, na nagbigay kay Mike ng pagkakataon na buksan ang pinto. Sinabi sa kanya ni Benjamin na na-stock ang seatbelt ni Margaret at sinubukan din ng mga bodyguard na buksan ang kabilang pinto, ngunit nakajam ito. Ayaw umalis ng presidente na wala ang asawa, gayunpaman, malapit nang mahulog ang sasakyan kaya pinutol ni Mike ang seatbelt ni Benjamin gamit ang kutsilyo at kinaladkad siya palabas. Ang limousine ay nahulog sa tulay, na ikinamatay ni Margaret at ang driver. Makalipas ang 18 buwan, si Mike ay pinagmumultuhan pa rin ng kanyang pagkakasala. Hindi siya masyadong nakikihalubilo at ikinadidismaya ito ng kanyang asawa. Kasalukuyang bahagi si Mike ng Treasury Department dahil inalis siya sa Presidential Security Team. Sinabi sa kanya ng direktor ng Secret Service na si Lynn na hindi sinisisi ni Benjamin si Mike sa kanyang pagpili. Inalis niya siya sa koponan dahil sa tuwing nakikita niya siya ay naaalala niya ang pagkamatay ng kanyang asawa. Samantala, nagpatawag si Benjamin ng mahalagang pagpupulong. Ang lahat ng kanyang mga tagapayo ay nag-aalala tungkol sa tensyon sa pagitan ng North at South Korea at nais ni Benjamin na maiwasan ang isang digmaan, kaya pumayag siyang makipagkita kay South Korean Prime Minister Lee. Ang mga dagdag na sasakyang panseguridad ay nagtipon sa paligid ng White House para sa pagdating ng ministro at dinala rin ni Lee ang kanyang mga tauhan, kabilang ang dating secret agent ng US na si Dave. Kasabay nito ay natagpuan ang malaking gunship malapit sa North Virginia at pinalibutan ito ng 2 fighter jet upang hilingin na lumapag ito. Tumugon ang gunship sa pamamagitan ng pagbaril sa magkabilang jet na naging sanhi ng pagbagsak ng mga ito sa mga bahay ng sibilyan. Pagkatapos ay nagsimulang pumunta ang gunship sa Washington DC at sa lalong madaling panahon ay itinaas ang alarma sa White House. Dinala sina Benjamin at Lee sa bunker habang ang mga bisita at staff ay ini-escort palabas ng gusali. Ang lahat ng mga gwardya ay armado at tumakbo sa kanilang mga posisyon habang lumilitaw ang mga turret sa bubong. Hindi nagtagal ay nakarating ang gunship sa lungsod at nagpaputok na ikinamatay ng libu-libong sibilyan. Sinubukan ng mga pulis at sundalo na magpaputok pabalik mula sa lupa ngunit binaril din sila. Sa opisina, pinagmamasdan ni Mike ang lahat sa bintana hanggang sa i-evacuate ang kanyang gusali. Nang bumaril ang mga turret, gumamit ang gunship ng espesyal na mekanismo sa pagdepensa na humarang sa bawat pag-atake. Sa mga lansangan, ang mga sasakyan ay sumasabog at ang mga tao ay nagpapanik. Sa halip na tumakbo, nanatili si Mike upang tulungan ang mga sibilyan na makatakas. Pagkatapos ay lumipad ang gunship sa itaas ng White House at binaril ang bawat nakikitang bantay hanggang sa mamatay sa loob lamang ng ilang segundo. Sa sandaling iyon ay dumating ang isang American jet at bumaril ng missile na sapat na malakas upang sirain ang depensa ng gunship. Ang gunship ay tinamaan at nasunog, dahan-dahang bumaba at tumama sa Washington Monument bago bumagsak sa lupa. Ang monumento ay nasira at nahulog sa malalaking piraso, na pumatay din sa mga sibilyan sa malapit. Sa isang sandali ay tila tapos na at lumapit si Mike sa White House upang suriin ang pinsala. Biglang sumabog ang bus na naging dahilan ng pagsabog din ng mga sasakyan sa malapit. Nagsitakbuhan ang lahat ng mga nakikiusyosong tao sa gulat, ngunit napansin ni Mike ang 2 kahina-hinalang Koreanong lalaki na papalapit sa gate. Nagawa niyang mabaril ang isa ngunit ang isa ay nag-activate ng isang grupo ng mga pampasabog. Ang resulta ng pagsabog ay lumikha ng isang puwang sa gate. Pagkatapos ay lumitaw sa pagtatago ang isang grupo ng mga teroristang North Korean na nagbabalat kayo sa pagdating ni Lee at nagsimulang bumaril ng mga gas grenade sa harapan ng White House.
Gamit ang mga rocket launcher, nagdulot sila ng maraming pagsabog at pinabagsak ang front security para makapasok sila. Naganap ang labanan sa pagitan ng Secret Service at ng mga terorista, kung saan ang magkabilang panig ay parehong nawalan ng mas maraming tao sa isang segundo. Kahit na ang mga aso sa lugar na pinakawalan ay nabaril din. Sumali si Mike sa laban at pinatay ang mas maraming Koreano hanggat maaari habang patuloy silang sumusulong. Biglang namaril ang isang sniper na pumatay ng mga pulis mula sa malayo ng may perpektong katumpakan, gayunpaman, nakita siya ni Mike at binaril siya sa ulo. Nagpadala ang Pentagon ng mga military reinforcements at nang marinig nila ang tungkol dito sa bunker, ipinahayag ni Dave na isa siyang traidor. Sinimulan niyang patayin ang kanyang mga dating katrabaho at sumama sa kanya ang mga tauhan ni Lee dahil mga terorista rin sila. Naganap ang laban ngunit malinaw na ang mga Koreano ang may kalamangan at mabilis na pinatay ang karamihan sa mga tauhan ng Pangulo. Si Benjamin ay sinuntok at sinakal ni Kang, ang pinuno ng teroristang grupo. Sa labas, dumating ang dalawang truck na may lulan pang mga terorista habang sinusundan ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, pumuslit si Mike at nakarating sa pasukan para lamang mapanood ang isang dating kaibigan na namatay. Biglang humiga ang lahat ng Koreano at nakita ito ni Mike na tanda para magtago. Sa kasamaang palad, ang iba pang mga ahente ay hindi kasing bilis niya kaya nang magbukas ng pinto ang mga sasakyan at ang mga gunner ay nagpaputok. Karamihan sa mga ahente at ang mga pulis ay mabilis na binaril. Ang ilang mga nakaligtas ay bumalik sa loob at isinara ang mga pinto, ngunit pinasabog ito ng mga Koreano gamit ang isa pang missile. Tumakbo rin si Mike sa loob at kinailangang panoorin kung paano pinatay ang dalawang kapwa ahente sa harapan niya. Dahil walang oras para sa pagluluksa, nagmamadaling nagtago si Mike bago pumasok ang mga Koreano upang sakupin ang gusali. Nagdala pa sila ng isa pang truck na may maraming armas para sa trabaho. Sa bunker, kinuha ng Korean hacker ang mga computer at pinasimulan ang external lockdown. Naganap ang pagbaril sa maraming pasilyo habang sinusuri ng mga terorista ang bawat silid at bawat sulok upang patayin ang lahat ng mga gwardya hanggang sa wala nang matira. Sa Pentagon, nawalan sila ng pakikipag-ugnayan sa Secret Service at napagtanto na nasakop na ang White House. Ilang sandali pa ay napapalibutan na ng militar ang gusali ngunit hindi sila makahanap ng daan papasok dahil sa lockdown. Lumitaw din ang mga reporter sa lugar na nagpakalat ng balita kaya nag-alala ang buong bansa. Biglang nakatanggap ng video call ang Pentagon mula sa White House bunker at nagulat sila kung paano pinatay si Lee sa screen. Pagkatapos ay nagbanta ang mga terorista na papatayin din si Benjamin habang hinihiling ni Kang na tumigil ang mga sundalo, kaya sa Pentagon, wala silang pagpipilian kundi sumunod. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Dave kay Benjamin na itaas ang kanyang mga kamay. Nang tumanggi si Benjamin, pinatay kaagad ang isang tauhan kaya nakipagtulungan si Benjamin upang maiwasan ang panibagong kamatayan. Pagkatapos ay itinali ang kanyang mga kamay sa rehas. Sa bubong, ibinaba ng mga terorista ang bandila ng Amerika at nagpadala ng drone. Samantala, pumuslit si Mike sa mga pasilyo at natagpuan ang mga bangkay ng dati niyang mga katrabaho sa buong lugar. Matapos mamatay ang mga ilaw, pumasok si Mike sa control room at mabilis na pinatay ang Korean guard sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya ng maraming beses. Kinuha ni Mike ang armas ng lalaki at galit na makita ang isang larawan ni Connor sa kanila. Pagkatapos ay ginamit niya ang kumpidensyal na password para ma-access ang safe at kunin ang device na kinonekta niya sa computer. Gamit ang kanyang thumbprint, ini-activate ni Mike ang espesyal na protocol at isinara ang system na naglalak din sa hacker. Bumalik sa bunker, ipinaliwanag ni Kang kay Benjamin na hindi siya interesado sa mga nuclear launch code. Nais niyang wakasan ang digmaang sibil na naghahati sa kanyang bansa at tulungan ang mga sibilyan na nadadamay dito. Ipinakita ni Dave ang kanyang suporta at hinarap siya ni Benjamin para sa kanyang pagtatraidor, ngunit hindi siya hinayaan ni Kang na gumanti. Sa halip, pinaalalahanan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin si Connor. Makalipas ang ilang minuto, nakarating si Mike sa Oval Office at ginamit ang kanyang password para magbukas ng isa pang safe para makuha ang emergency phone. Agad niyang tinawagan ang Pentagon, kung saan ang tagapagsalita ng kapulungan na si Alan ay umako sa tungkulin bilang gumaganap na pangulo. Ang mga tauhan ng Army ay ayaw magtiwala kay Mike dahil siya ay tinanggal mula sa Secret Service, ngunit ipinagtanggol siya ni Lynn at ipinaalala ni Alan sa lahat na si Mike ang kanilang tanging pag-asa ngayon. Habang kumukuha ng mas maraming baril mula sa mga nakatagong lugar sa mga kasangkapan, ibinahagi ni Mike ang lahat ng mga bagay na nakita niya sa mga pasilyo,
tulad ng mga gwardya at pampasabog sa mga pintuan. Sinabi rin niya sa kanila ang tungkol sa pag-lock at sinabing walang makakapasok sa loob, kaya dapat siyang gamitin ng Pentagon upang malutas ang sitwasyon. Sa sandaling iyon ay pumasok ang isang terorista sa silid at agad siyang sinunggaban ni Mike para desarmahan siya. Pagkatapos ang mga lalaki ay nagsimulang maglaban ng mano-mano at pagkatapos makipagpalitan ng ilang mga suntok, pinatay ni Mike ang lalaki gamit ang estatwa ni Lincoln. Kasabay nito, muling tinawagan ni Kang ang Pentagon para hilingin sa gobyerno ng US na bawiin ang ikapitong fleet mula sa karagatan ng Japan, alisin ang mga hukbong Amerikano mula sa demilitarized zone, at padalhan siya ng chopper. Kapag hindi sila nakipagtulungan o magtangkang mag-counterattack, papatayin niya si Benjamin at ang natitirang mga tauhan. Matapos ibaba ni Kang ang tawag, nagsimulang makipagtalo si Lin sa mga sundalo kung ano ang gagawin. Kailangan nilang iligtas ang Pangulo at ang kanyang anak, ngunit ang pagtanggal sa kanilang mga hukbo ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng South Korea sa loob ng 72 oras. Nagpa siya si Benjamin na makipag-ugnayan sa ibang mga bansa bago gumawa ng desisyon. Sa bunker, pinagbantaan ni Kang ang chairman ng Joint Chiefs Admiral hanggang sa ibahagi niya ang kanyang personal na Cerberus Code. Ngayon ay kailangan na lang nila ng dalawa para pasabugin ang nuclear arsenal ng US. Bumalik kay Mike, tinawagan niya ang Pentagon at ipinakita sa kanila ang tato na nakita niya sa katawan ng patay. Sinabi sa kanya ni Alan at Lynn na nakita ng kanilang mga computer na ang unang Cerberus Code ay na-activate, ngunit ang tanging paraan upang ihinto ang proseso ay sa pamamagitan ng mano-manong pagbabago ng mga code sa computer ng bunker. Napagtanto ni Mike na gusto ng mga terorista si Connor upang ipagpalit sa code ni Benjamin, kaya inutusan ni Alan si Mike na hanapin ang bata at protektahan siya. Bagamat wala ng access ang bunker sa system, na-access pa rin ng hacker ang lumang security footage at nahanap si Mike na pumupuslit sa paligid. Ipinaliwanag ni Dave kung sino siya at sinabing hindi siya banta, ngunit ipinadala ni Kang ang kanyang mga tauhan upang hanapin pa rin si Mike. Samantala, nakarating si Mike sa kwarto ng presidente at may narinig siya sa mga dingding. Sa oras na pumasok ang mga terorista sa silid, wala na si Mike. Lumalabas na pumasok siya sa isang lihim na daanan sa dingding kung saan sa wakas ay natagpuan niya si Connor. Habang nagpapadala siya ng mensahe sa Pentagon, sinabi ni Kang sa kanyang mga tauhan na ang White House ay puno ng mga lihim na daanan at inutusan silang magpaputok. Pinatakbo ni Mike si Connor habang bumaril din siya sa dingding, nagawang patayin ang isa sa mga terorista. Ibinaba ng daanan sina Mike at Connor sa isa pang silid, kaya tiniyak ni Mike na walang kalaban sa paligid bago ginabayan si Connor sa basement. Tinanggal niya ang isang takip at pinababa si Connor sa lagusan habang sinasabi sa Pentagon kung aling pasukan ang dapat abangan. Kailangang kumilos ng mabilis ang hukbo dahil may mga terorista sa labas na nagbabantay sa bawat butas ng lagusan. Nang pumasok din ang isang Koreanong lalaki sa basement, nagtago si Mike at naghintay ng tamang sandali para sorpresahin siya mula sa likuran at sinakal siya hanggang sa mamatay. Patuloy na gumagalaw si Connor at maswerteng lumabas sa isang walang bantay na grill na nakatago sa mga halaman sa hardin. Dalawang sundalong Amerikano ang pumuslit ng hindi nakikita upang iligtas si Connor at mabilis siyang dinala sa ligtas na lugar. Nakakuha ang Pentagon ng kumpirmasyon nito at ipinadala ni Alan si Mike upang sunod na iligtas ang presidente. Pagkatapos ay lumabas si Alan sa TV upang sabihin sa pangkalahatang populasyon na huwag magpanik dahil malulutas nila ang mga bagay sa lalong madaling panahon. Sa mga pasilyo ng White House, sinurpresa ni Mike ang dalawang terorista at nilabanan sila hanggang sa mapabagsak niya sila. Pagkatapos ay itinali niya silang dalawa at humingi ng impormasyon, ngunit hindi siya sineseryoso at pinagtawanan ng mga terorista. Agad na pinatay ni Mike ang isa sa kanila at sinaksak ang binti ng isa pa para magsalita. Sinabi sa kanya ng lalaki ang pangalan ni Kang at kasama siya sa paramilitar na organisasyon na kilala bilang Koreano para sa United Freedom. 40 komando ang pumasok sa gate at 28 ang natitira. Ibinahagi ni Mike ang lahat ng impormasyong ito sa Pentagon, na nakakakilala kay Kang bilang isa sa mga most wanted na terorista sa mundo. Hindi nila siya nakilala dahil walang nakakakilala sa kanyang mukha. Ang kanyang ama ay pinatay dahil sa mga krimen laban sa North Korea at ang kanyang ina ay pinatay ng isang American landmine, na siyang dahilan kung bakit gusto niyang maghiganti laban sa parehong bansa. Si Kang ang nagplano ng pambobomba sa embahada ng Britanya sa Seoul. Gustong umatake ng hukbong Amerikano, ngunit iginiit ni Lin na wala silang magagawa laban sa mahigpit na lockdown ng White House. Pumayag si Mike at kinumbinsi sila na hayaan siyang gumawa ng pag-recon.
Habang ang mga terorista ay naglalagay ng isang bungkos na mga pampasabog sa mga dingding, tiningnan ni Mike ang mga pasilyo. Biglang lumitaw ang boses ni Kang sa kanyang telepono na kinukutya siya sa pagpapabaya kay Margaret na mamatay at ginagawa ang parehong bagay ngayon kay Benjamin. Nang sabihin sa kanya ni Mike na iniligtas niya si Connor, nagbanta si Kang na sasaktan ng kanyang asawa. Ibinaba ni Mike ang tawag at ipinadala ni Kang si Dave. Pagkatapos ay sinimulan ni Kang na bugbugin ang kalihim ng depensa na tumangging ibigay ang kanyang code. Hindi makayanan ni Benjamin ang ganitong kalupitan at inutusan siyang ibigay ang kanyang code na nangangakong hindi nila makukuha ang huling code mula sa kanya. Ibinunyag ng kalihim ang numero at ipinasok ito ng mga terorista sa computer na nakita ng Pentagon. Sa baba, nagulat si Mike sa isang anino at itinulak ito sa dingding, ngunit napatigil siya nang mapansin niyang si Dave iyon dahil hindi niya alam ang totoo. Si Dave ay nagpapanggap na nasa panig pa rin siya ng Amerika, ngunit habang pinag-uusapan nila ang sitwasyon ay sinabi niya ang pangalan ni Kang na dapat ay hindi niya alam. Naghinala agad si Mike kaya sinuntok siya ni Dave. Nagsimula ang isa pang labanan at ang mga lalaki ay gumulong sa lupa hanggang sa nagawa ni Dave na desarmahan si Mike. Pagkatapos ay sinubukan ni Dave na umatake gamit ang kutsilyo, ngunit mas mabilis at mas malakas si Mike kaya hinarang niya ang lahat ng mga pag-atake at sinaksak si Dave gamit ang kanyang sandata. Matapos sipain sa mukha, humingi ng paliwanag si Mike kaya ipinaliwanag ni Dave na naligaw siya. Inalok siya ni Mike ng kapatawaran sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang cellphone para matawagan ni Dave si Kang para sabihin sa kanya na pinatay niya si Mike. Ngayon ay maaaring mamatay si Dave sa kapayapaan kaya tinapos na ni Mike ang kanyang pagdurusa. Pagkatapos, sinabi ni Alan kay Mike na wala na sila sa oras upang ihinto ang mga nuclear weapon kaya nagpadala sila ng maraming sasakyang panghimpapawid para umatake mula sa himpapawid. Nahanap sila ng hacker sa radar at ang mga gwardya sa ibabang palapag ay nakatanggap ng utos na ilabas ang malalaking armas. Pumasok si Mike sa cargo room at nadiskubreng may Hydra 6 ang mga Koreano, isang napakalakas na next generation weapon na dapat ay sa mga Amerikano lang. Gayunpaman, tumanggi pa rin ang mga pinuno ng hukbo na itigil ang pag-atake mula sa himpapawid. Pagkatapos ay pumasok ang ilang mga terorista sa silid ng kargamento kaya sinimulan ni Mike ang pagbaril sa kanila habang binabantayan ang Hydra 6 sa kasamaang palad, hindi siya sapat na mabilis at ang armas ay lumabas pa rin. Ang Hydra 6 ay bumaril sa isang helicopter para bumagsak ito. Ang iba pang sasakyang panghimpapawid ay nagsimulang umiwas na mga maniobra at bumaril sa bubong ng White House upang subukang patayin ang mga gwardya doon. Ang mga Amerikanong chopper ay hindi sapat na mabilis at ang ilan sa mga sundalo ay binaril sa loob ng kanilang sasakyang panghimpapawid. Sa loob, sa wakas ay nagawang patayin ni Mike ang huling gwardya at tumakbo sa itaas pagkatapos magnakaw ng rocket. Samantala, ang Hydra 6 ay bumaril ng isa pang helicopter na bumagsak din sa lupa. Dalawa na lang ang natitira at gusto ni Alan na umatras sila, ngunit huli na dahil ang mga helicopter na ito ay binabaril din. Nakarating si Mike sa bubong at nagpaputok ng rocket sa Hydra 6 para pasabugin ito, pagkatapos ay sinubukan niyang tumakbo ngunit sa halip ay nahulog sa isang butas nang bumagsak ang huling helicopter sa White House na nagdulot ng malaking pagsabog at matinding pinsala sa gusali. Pagkatapos, tinawagan ni Kang ang Pentagon at pinatay ang Vice-Presidente bilang parusa sa pag-atake mula sa himpapawid. Nangako siyang susunod na papatayin si Benjamin kung hindi gagawin ng Pentagon ang kanyang hinihiling na nagbigay sa kanila ng 60 minuto upang magpas siya. Pagkatapos ay tinawagan ni Alan si Mike upang sabihin sa kanya na papaatrasin nila ang mga hukbo ngunit nakumbinsi siya ni Mike na ito ay isang masamang ideya kaya binigyan siya ni Alan ng 30 minuto upang tapusin ito bago siya magbigay ng utos. Bago lumabas, tinawagan ni Mike ang kanyang asawa para siguraduhing ayos lang siya. Sunod, tinawagan ni Mike si Kang para sabihin sa kanya na bababa siya bago harangan ang communication system ng bunker. Si Kang nagalit at ang kanyang mga tauhan ay dinala ang sekretarya sa harap ng pinto at pinalabas siya. Naghanda si Kang na patayin siya sa harap ng mga kamera, ngunit sa sandaling iyon ay binaril ng nakatagong Mike ang isa sa mga terorista at ginulo ang grupo. Habang ang lahat ng mga lalaki ay sinusubukang paputukan siya pabalik, ang sekretarya ay tumakbo sa unahan at iniligtas ng hukbo. Patuloy na pinapatay ni Mike ang mga terorista, gamit ang sniper rifle hanggang sa wala na siyang bala at nagpalit ng maliit na baril para barilin sila ng malapitan. Sa kasamaang palad, tumakbong muli si Kang para magtago sa bunker, kaya itinuring ni Alan na natalo ang laban.
Ang 7th Fleet ay tinawag pabalik at lumitaw ito sa mga balita sa buong mundo dahil ito ay maaaring mga hulugan ng digmaan sa lalong madaling panahon. Nang makita ni Kang na sumunod si Alan, naghanda ang mga terorista na umalis. Si Benjamin at ang iba pang mga bihag ay nakakadena at nakasuot ng itim na natatakpan ang kanilang mga mukha. Ganon din ang pananamit ng mga terorista kaya paglabas nila, hindi matukoy ng mga Amerikanong sniper kung sino ang mabuti o masamang tao. Ang grupo ay umalis sakay ng helicopter na ipinadala ng Pentagon na halos hindi nakakalipad bago ito pumutok. Lahat ng tao sa Pentagon ay nawalan ng pag-asa sa pag-aakalang patay na ang Pangulo. Pinagmamasdan ni Mike ang apoy sa bintana at sa tingin niya ay hindi ito makatwiran, kaya hinanap niya si Kang. Tama ang kanyang teorya dahil nasa bunker si Kang at ang kanyang mga tauhan ay hawak pa rin si Benjamin para gamitin siya bilang insurance. Nahack nila ang huling code at ini-activate ang Cerberus, itinakda ang mga nuclear weapon para sumabog sa kanilang mga kinalalagyan at wasakin ang USA. Pagkatapos ay pinasabog ni Kang ang mga pampasabog na inilagay ng kanyang mga tauhan sa mga dingding kanina, na lumikha ng perpektong ruta ng pagtakas. Gayunpaman, hinihintay sila ni Mike doon at mabilis na binaril ang dalawang terorista bago tumalon sa pangatlo para mabali ang kanyang leeg. Itinulak ni Benjamin si Kang sa dingding at sinimulang labanan siya para sa baril, para lamang aksidenteng mapaputok ito. Habang bumagsak ang Pangulo na may tama ng bala sa kanyang tiyan, tumakbo si Mike kay Kang para simulan siyang bugbugin. Nakagawa siya ng maraming suntok bago naglabas ng 2 kutsilyo si Kang, para lang harangan ni Mike ang lahat ng kanyang mga pag-atake at madaling dinisarmahan siya. 3 minuto na lang ang natitira sa nuclear weapon countdown, patuloy na naglalaban ang mga lalaki. Hinawakan ni Mike ang isa sa mga kutsilyo at sinubukang saksakin si Kang, na pagkatapos ng ilang pagpupumiglas ay nadisarmahan din siya. Itinulak ni Kang si Mike sa pader at sinimulan siyang sakalin, ngunit nang tumingin siya sa malayo para tingnan si Benjamin, ginamit ni Mike ang pagkagambala na ito para hampasin ang braso niya at ibagsak siya. Sa sandaling nabali niya ang brasong iyon, kumuha si Mike ng kutsilyo at sa wakas ay pinatay si Kang. Pagkatapos, tumakbo si Mike sa computer at sumunod sa mga tagubilin mula sa Pentagon upang tuluyang i-deactivate ang Cerberus. Sumisikat na ang araw sa labas nang umalis sina Mike at Benjamin sa gusali. Muling nakasama ni Connor ang kanyang ama at nayakap ni Mike ang kanyang asawa. Ang pag-aayos ng White House ay magtatagal ngunit ang bandila ng Amerika ay muling itinaas sa bubong at ibinalik kay Mike ang kanyang trabaho bilang pinuno ng Presidential Security Team. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.